Wala pang 3 minuto sa military training. Sa harap ng 3 bilyong tao sa buong eskwelahan. Lumapit ka sa supladang babaeng instructor. Instructor Sue. Gusto kita. Pwede ba kitang maging girlfriend? Pagkasabi mo niyan, lahat ay hindi makapaniwalang nakatingin sa iyo. Tanging ang supladang instructor lang ang nagsalita at nagtanong. Ano ang gusto mo sa akin? Hindi mo sinasadyang napatingin sa ibaba. At pautal-utal na sinabi. Gusto ko po ang mahahabang binti ni instructor. Pia, paano ko malalaman kung anong gusto ko sa'yo? Kung hindi lang dahil sa utos ng system. Na kailangan kong magtapat sa isang babae sa loob ng 1 minuto. At kapag nabigo ang misyon ay agad akong mamamatay. Sino ba namang tanga ang gagawa nito? Ang magtapat sa harap ng lahat ng guro at estudyante sa buong eskwelahan? Dahil kanina lang. Nagbigay ng misyon ang system. Host, sa loob ng 1 minuto. Hawakan ang mukha ng isang babae. Kapag nabigo ang misyon, agarang kamatayan. Sa pagmamadali, umalis ka sa linya para hanapin ang isang babae. Pero sino? Kaka-first year pa lang ng mga kaklase, hindi pa kayo magkakakilala. Dahan-dahan kang lumingon. At ang tingin mo ay napunta kay Instructor Liu Ruxu. Sa sandaling iyon, si Liu Ruxu ay nakatayo ng tuwid. Masama ang timpla niya ngayon. Ayaw niyang maging instructor dito. Pero pinilit siya ng kanyang ate. Ang dahilan ay gusto ng ate niya na maghanap siya ng boyfriend. May galit sa kanyang puso. At naghahanap siya ng mapagbubuntunan ng galit. At sa sandaling iyon, may isang lalaking estudyante na basta na lang umalis sa linya. Mirje, bakit ka umalis sa pila ng walang pahintulot ko? Lumapit ka kay Liu Ruxu. Instructor Liu, pwede ko po bang hawakan ang mukha ninyo? Kahit isang beses lang. Lahat ay napanganga. Kumunot ang noo ni Liu Ruxu. Bakit? Dahil kung hindi ko gagawin, mamamatay ako. Tapat mong sagot. Ano ba yan? Ang weirdo naman dito. Halos magtumbahan sa katatawa ang mga kaklase. Sige, pinapayagan kita. Pumayag si Liu Ruxu sa salita. Ngunit sa isip niya ay nagbabanta, subukan mo lang. Papatayin kita. Pagkasabi niya yon, nakahinga ka ng maluwag. Nanginginig mong iniunat ang iyong kamay. At marahang dinampi ang kanyang pisngi. Congratulations, host, mission accomplished. Gantimpala, random skill, God tier kung few. Bigla mong naramdaman na ang iyong buong katawan ay puno ng lakas. Nang isinara mo ang iyong kamao, tumunog ito. Bagong misyon. Host, sa loob ng 1 linggo, magtapat ka sa babaeng ito. Kapag nagtagumpay, makakatanggap ng gantimpala. Kapag nabigo, agarang kamatayan. Buwisit na system, punyemas. Wala kang magawa kundi lakasan ang iyong loob at sabihin, Instructor Liu. Love at first sight ako sayo. Pwede ba kitang maging girlfriend? Lahat ay sama-samang nagulat. Ano ba yan? Baliw na ba siya? Nagtapat agad sa instructor. Sa sandaling iyon, lalong naging malamig ang mukha ni Liu Ruxu. Love at first sight ka sa akin. Gusto mo akong maging girlfriend, di ba? CJ. Pawis na ang mukha ko ngayon. Kung pupunasan mo ang pawis ko, pag-iisipan ko. Halika, gago. Punasan mo na ngayon. Sa hinaharap, habang buhay kitang pagpupunasin. Instructor Liu, may pawis na nga po ulit ang mukha ninyo. Dahan-dahan mong iniunat ang iyong kamay. At maingat na pinunasan ang kanyang pisngi. Congratulations, host, challenge completed. Gantimpala. Tangkad ay nadagdagan ng 6 na sentimetro. Tumingin ka sa sarili mo. Totoo nga. Dati ay 1.75 meters ka lang. Ngayon ay lampas 1.8 meters ka na. Mga kapatid, buhay ba niya ang isinusugal niya? Muling nagkagulo ang mga kaklase. Lahat ay nakatingin kay Liu Ruxu. Hinihintay na siya ay magalit. Ngunit, umiti lang si Liu Ruxu. Marami na siyang nakitang mga sutil. Pero ito ang unang beses na nakakita siya ng ganito kabastos. Iniunat niya ang isang kamay sa iyo. Dahil tadhana ito. Magkamay na lang tayo. Nakipagtulungan ka. Nang makita mong iniunat niya ang kanang kamay niya. Iniunat mo rin ang kanang kamay mo.
Hinawakan ni Liu Ruxuy ang kamay mo. Nagbago ang kanyang tingin. At buong lakas niya itong binali. Ayon sa kanyang lakas, sa isang galaw lang. Mababali ang mga daliri mo. 4 na daliri halos baldado na. Pero ikaw ay nakangiti pa rin. Na parang walang nangyari. Instructor Liu, pwede niyo po bang lakasan pa? Nagulat si Liu Ruxu. Nagngit-ngit siya. Hinigpitan ang hawak sa 4 mong daliri. At muling bumwelo. Sa susunod na segundo, parang narinig ng mga kaklase ang tunog ng nabaling buto. Napaurong ang kanilang mga lieg. Pero ikaw ay kalmado pa rin. Instructor Liu. Naglalaro ba tayo ng bahay-bahayan? Sa sinabi mo, nagalit si Liu Ruxu. Bigla niyang itinaas ang kanyang kaliwang binti. At tinuhod ka diretso sa iyong ibabang bahagi. Ang bilis. Ang lakas. Ang isang tama na iyon ay tiyak na magpapa-ospital sa iyo ng 2 buwan. Pero nang tumama ang tuhod niya, pakiramdam niya ay tumama ito sa isang higanteng buko. Sa sobrang sakit, napahawak siya sa kanyang tuhod. Pakiramdam niya ay madudurog na ito. Bakit ang tigas ng ibabang bahagi ng pantalon ng gagong to? Ano ba ang laman niyan? Instructor Liu, ayos ka lang po ba? Lumapit ka. At marahang tinapik ang balikat ni Liu Ruxu. Muling natulala ang mga kaklase. Wow, pagkatapos matuhod, kinakamusta pa si Instructor Liu. Halos maiyak na sa sakit si Liu Ruxu. Nagingit-ngit niyang sinabi, umalis ka. Bagong misyon. Host, sa loob ng 3 minuto. Utusan ng isang babae na itali ang sintas ng sapatos mo. Kapag nabigo, ang host ay magkakaroon ng ilahit at mamamatay. Nang makita mo ito, muntik ka nang himatayin. Buwisit na system, wala ka na bang katapusan? Pero sino ang hahanapin mo ngayon? Si Instructor Liu. Galit na siya sa iyo. Siguradong hindi siya papayag. Bigla. May nakita kang pamilyar na anino na tumatakbo palapit. Biglang nagliwanag ang iyong mga mata. Nakita mo ang kanyang kaakit-akit na katawan. At magandang mukha. Siya ang iyong guidance counselor, si Xi Yifu. Tumakbo si Xi Yifu sa harap mo at sumigaw, Muge. Anong gusto mong gawin kay Instructor Liu? Inisip mo ba ang nararamdaman ni Instructor Liu? Inisip mo ba ang mga patakaran ng eskwelahan? Inisip mo ba ang kahihinatnan? Pagkasabi niya, umiti ka. 8 few. Huwag kang magalit, mag-usap tayo ng mahinahon. Anong tinawag mo sa akin? Nilakasan ni Xi Yifu ang kanyang boses. Ma'am Xi. Ma'am Xi. Sunod-sunod kang tumango. Sa katunayan, magkababayan kayo ni Xi Yifu. At magkapit-bahay pa ang inyong mga pamilya. Noong bata ka pa, parang anino kang sumusunod kay Xi Yifu. Hindi man kayo magkapatid, pero higit pa roon ang turingan ninyo. Muje, tatanungin kita. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Tinuro ni Xi Yifu ang ilong mo. Magsorry ka agad kay Instructor Liu. Ang bagay na ito ay pwedeng lumaki o lumitaw. Kapag hindi ka pinatawad ni Liu Ruxu, magaan na parusa na ang ma-expel ka. Paalala, 1 minuto na lang ang natitira. Dahil dito, wala kang magawa kundi tumayo sa harap ni Xi Yifu. 8 few. Natanggal ang sintas ng sapatos ko. Pakitali mo naman at magsusori ako. Kung hindi, magtatapat ulit ako kay Instructor Liu. Hindi ka papayag? Gagawin ko na ngayon. Tinitigan ka ni Xi Yifu, naggitingit. At yumuko para itali ang sintas ng sapatos mo. Biglang natigilan ang lahat sa paligid. Diyos ko! Muje, ang tindi mo. Nagtapat ka kay Instructor Liu. At pinatali mo pa kay Ma'am Xi ang sintas mo. Ang 2 Diyosa ay umiikot sa'yo. Namula sa galit ang mukha ni Liu Ruxu. Nakakita na siya ng mayabang. Pero hindi pa siya nakakita ng ganito kayabang. Muje, maghintay ka. Mamayang gabi, hindi tayo maghihiwalay. Umiti siya sa sobrang galit. Nag-iwan ng isang salita at paika-ikang umalis. Instructor Liu. Instructor Liu. Nang makita ito, natakot si Xi Yifu. Tinitigan ka niya. At nagmamadaling sumunod. Congratulations, host, mission accomplished. Gantimpala,
random skill, kakayahang lumipad at umakyat sa pader. Masaya mong tinanggap. Maganda ang nakuha mo. Pagkatapos magkaroon ng kung few, kaya mo pang lumipad. Ang mga lalaki ay parang alon na pumalibot sa iyo. Muje, ang galing mo. Ang dalawang diyosa ay umiikot sa iyo. Siguradong masarap yan, di ba? Sa sandaling iyon, bumaliksik si Ifu. Sumigaw siya sa mga kaklase, anong pinagkakaguluhan ninyo? Gawin ninyo ang dapat ninyong gawin. Pagkatapos, hinila niya ang tainga mo. Gumawa ka ng malaking gulo kanina. Alam mo ba iyon? Ngumiti ka. 8 few. Nangyari na ang nangyari. Harapin na lang natin. Hinilakanik si Ifu palabas. Halika, samahan mo ako. Pumunta tayo sa opisina ni Instructor Liu at magsorry. Kakalakad lang ng 2 hakbang. Tumunog ang cellphone ni si Ifu. Nang tingnan niya, galing ito sa Vice Principal. At ang Vice Principal na ito ay kamag-anak ni Instructor Liu. Sinagot niya ang tawag. Nalaman na ng pamunuan ng eskwelahan. Ang ginawa mong paglapastangan kay Instructor Liu. Nagpa siya ang pamunuan ng eskwelahan na i-expel ka. Kailangan mong umalis sa campus sa loob ng 24 na oras. Ano nang gagawin natin? Nag-aalalang paikot-ikot si Ifu. Nag-isip siya ng nag-isip. At nagpa siyang tawagan si Liu Roxu. Hello, Instructor Liu. Ako po si Ifu. May kailangan ka, Maamksi. Malamig ang boses ni Liu Roxu. Kanina po, nagkasala sa inyo si Muje. Pasensya na po talaga. Ngayon, dadalhin ko siya sa inyo para personal na magsorry. Pwede po bang hilingin na huwag siyang i-expel ng eskwelahan? Huwag na kayong pumunta. Pagkatapos ng hapunan. Sa rooftop hotel, ika-4 na palapag, Kung Fu Hall. Doon tayo magkita. Pagkasabi niyon, biglang ibinaba ni Liu Roxu ang telepono. Natigilan si Ifu. Mahilig sa martial arts si Liu Roxu. At madalas mag-ensayo sa Kung Fu Hall sa ika-4 na palapag. Pinapapunta ka doon, hindi ba para parusahan ka? Naluha si Ifu. Pumunta sa isang sulok ng hardin. At malungkot na napabuntong hininga. Ngayon, hindi lang expelled ka. Bugbog sarado ka pa. Ate Fu, huwag kang ganyan. Naaawa kang tumingin kay Ifu. Kaya kong ayusin to. Anong kaya mong ayusin? Puno ng pag-aalalang tumingin sa iyo si Ifu. Bumalik ka muna sa dormitoryo. Huwag kang aalis kahit saan. Hintayin mo ang tawag ko. Huwag ka nang tumunganga dyan. Umalis ka na, gago. Gabi na nang umalis ka sa campus at pumunta sa rooftop hotel. Handa ka nang makipag-ugnayan pa kay Instructor Liu. Para maayos ang problema ninyo. Sumakay ka ng elevator papuntang ika-4 na palapag. Pagdating sa isang kanto, may narinig kang nag-uusap. Instructor Liu. May pananagutan ako sa pagkakamali ni Muje. Kinuha ni Ifu ang isang dokumento. At iniabot kay Liu Roxu. Ito po ang resignation letter ko. Handa akong umalis sa eskwelahan. Para manatili si Muje. Malamig na sinabi ni Liu Roxu, hindi ako ang pamunuan ng eskwelahan. Anong silbi kung sa akin mo ibibigay ang resignation letter mo? Instructor Liu. Alam ng lahat na ang Vice Principal Wu ay kamag-anak ninyo. Isang tawag niyo lang. Mabibigyan niya ng pagkakataon si Muje. Pakisabi po kay Vice Principal Wu. Basta't manatili si Muje. Magre-resign ako. Pagkasabi niyon, tiningnan ni Liu Roxu ang babae ng may paghanga. Ngunit, umiling pa rin siya. Hindi ko kayang gawin yan. Dapat panagutan ni Muje ang kanyang mga ginawa. Yumuko ng malalim si Ifu. Hawak ang resignation letter. Instructor Liu, pakiusap. Nang makita ito, kumunot ang noo ni Liu Roxu. Kinuha ang resignation letter. Pinunit sa 2. At itinapon sa basurahan sa tabi. Maamksi, para sa isang gago, kailangan mo bang gawin yan? Pagkasabi niyon, sinabi ni Ifu, gago nga siya. Pero hindi natin pwedeng hayaan na manatili siyang gago. Congratulations, host. Bagong misyon. Sa loob ng kalahating minuto, hawakan ang braso ng 2 babae. At pumasok sa Kung Fu Hall.
Buwisit na system, na-addict ka na ba? Anong sitwasyon na ba ngayon? Pinapahawak mo sa akin ang mga braso nila at pumasok sa Kung Fu Hall. Kapag natapos ang misyon, makakapag-draw ng premyo ang host. Kapag nabigo, dudura ng dugo ang host hanggang mamatay. Buwisit na system, ang galing mo. Wala kang magawa. Kundi lakasan ng loob, lumapit. At hinawakan ang kanilang mga braso at naglakad pasulong. Ang galaw ay sanay na parang hawak mo lang ang dalawang kaibigan. Nagalit si Xie Fu. Muje, baliw ka na ba? Si Liu Ruxu naman ay nanggigil sa galit. Muje, dahil kay Maam Xi. Plano na sana kitang patawarin. Pero ngayon, inaabuso mo na ako. Totoo nga, parehong puno ng galit ang kanilang mga mukha. Ngunit pareho pa ring napakaganda. Kalmado kang humiti at hindi nagsalita. Patuloy na hawak ang kanilang mga braso. At astig na pumasok sa Kung Fu Hall. Sa loob, may daan-daang kabataan na nagsasanay ng martial arts. Sa pinakaharap, ay 4 na matipunong lalaki na nakaitim. Bawat isa ay parang mabangis na tigre. Nakakatakot ang dating. Nang mapansin nila na ang isa sa mga magagandang babae ay si Liu Ruxu, agad silang masamang tumingin sa iyo. Narinig na nila ang tungkol sa paghawak mo sa mukha ni Liu Ruxu. At ngayon, nakaakbay ka pa kay Liu Ruxu habang papalapit. Gaano ka ba kayabang? Umatras kayo, iwinagayway ng isa sa mga lalaking may balbas ang kanyang kamay. Ilang sandali lang, kayo na lang. Si Liu Ruxu, si Xie Fu. At ang 4 na lalaking nakaitim ang natira sa hall. Binitawan mo na si Liu Ruxu. Instructor Liu. Hindi mo ba ako ipapakilala? Doon lang nakahinga ng maluwag si Liu Ruxu. Kanina, kahit anong lakas niya, hindi siya makawala. Masama siyang tumingin sa iyo. At sinabi sa 4 na lalaking nakaitim, Mei, Lan, Zhu, Ju. 4 na kapatid. Ang ibabang bahagi ng lalaking ito ay medyo matigas. Kaninang umaga, nasaktan ang tuhod ko. Pakitingnan ninyo para sa akin. Ang 4 na lalaking nakaitim ay ang mga pinagkakatiwalaang bodyguard ni Liu Ruxu. Pinagmasdan nilang lahat ang iyong ibabang bahagi. Nang makita mo ito, nahihiya mong tinakpan ang iyong ibabang bahagi. Mga kuya, huwag kayong ganyan. Sa 4 na bodyguard, ang may balbas ay si Captain Hu Timei. Ha, sumigaw siya at sumugod sa iyo. Napakabilis. Parang isang tigre na bumababa mula sa bundok. Hindi pa nakakita ng ganitong eksena si Xie Fu. Nanlambot ang kanyang mga binti sa takot. Muje, takbo. Ate Fu, huwag kang mag-alala. Nagkibit balikat ka. Sila lang. Walang kwenta kahit magyabang ako sa harap nila. Nang makita ito ng sumusugod na si Hu Timei, hindi niya napigilang tumawa. Hindi kaya tanga to? Bata, tikman mo muna ang bagwasang ko. Nang makita ito ni Xie Fu, nanindig ang kanyang mga buhok sa takot. Ang isang palad na iyon ni Hu Timei, kahit hindi ka mamatay. Tiyak na magiging baldado ka. Sa isang iglap, hindi na niya inalintana ang sarili. Nagitnit siya at sumugod para protektahan ka. Ang kamay ni Hu Timei, na kasing laki ng pamaypay, ay humampas sa harap ni Xie Fu. Isang malakas na hangin ang nagpatayo ng kanyang buhok. Maam Xi, ito ay sa pagitan namin ni Muje. Pakiusap, umalis ka muna. Gusto pa sanang magpaliwanag ni Xie Fu. Pero walang awang hinila siya palabas ni na Song Jinsu at Ximen Triju. Bata. Sa training ground, hinawakan mo ang mukha ng second miss. Ngayon, nagyayabang ka pa. Buhay mo ang kapalit. Sa sandaling iyon, sumigaw si Hu Timei. At muling sumugod sa iyo. Isang palad na may kasamang hangin. Pero pagkatapos niyang ihampas, natigilan siya. Biglang walang tao sa harap niya. Lumingon siya. At sa likod niya, nakatayo ka. Nakatingin sa kanya mula sa itaas. At may kasama pang ngiti. Nagulat si Liu Ruxu. Kanina lang, nasa harap ka ni Hu Timei. Isang iglap lang, nasa likod ka na niya. Kuya Timei. Hindi ganyan ang bagwazhang. Hinawakan mo ang balikat ni Hu Timei gamit ang isang kamay. At ang isa pang kamay sa kanyang kamay. Kapag ginagawa mo ang bagwazhang, kailangan mong kalimutan ang iyong katawan.
Kailangan mong kalimutan ang katawan ng kalaban. Lahat ay dapat random. Para masigurong ang palad na ihahampas mo ay tatama ng husto sa kalaban. Siyempre, hindi pumayag si Hutimi. Sinubukan niyang kumawala, pero ang kanyang katawan ay hindi na niya kontrolado. Gusto niyang gumalaw pero hindi niya magawa. Pagkatapos ng 1 minuto, wala siyang nagawa kundi magsanay ng bagwashang sa ilalim ng iyong gabay. Bawat galaw ay seryoso. At sa iyong pagtuturo, pakiramdam niya ay mabilis siyang umuunlad. Hutimi. Hindi na nakatiis si Liuroxu. Anong ginagawa mo? Pagkasabi niyon, nahihiyang humiti si Hutimi. At namula. Second miss. Gusto ko sanang bugbugin si Muje. Pero hindi ko kontrolado ang sarili ko ngayon. Nang makita ito, sabay-sabay na sumigaw ang 3 pang bodyguard. At sumugod sa iyo. Nanonood si Liuroxu. Kaya kailangan nilang bumawi. Pero pagkatapos nilang sumugod, sa loob lang ng 1 minuto, lahat silang 3 ay bumagsak. Dahil sa sobrang bilis ng galaw mo. Hindi nila nakita kung paano sila napahiga sa sahig. Ang mas ikinagulat nila ay tinuturuan mo pa si Hutimi na magsanay ng bagwashang. Nang makita ito, natulala si Liuroxu. Inaasahan niyang makita kang maging parang baboy sa bugbog. Pero sa sandaling ito, ang kanyang 4 na bodyguard ay mas mukha pang kaawa-awa kaysa sa baboy. Disipulo, ano nang pakiramdam mo ngayon? Tanong mo habang diniinan ang hawak sa kanya. Naramdaman ni Hutimi ang matinding sakit sa kanyang balikat. At sumukong tumango. Mas maayos na po ang pakiramdam ko ngayon. Salamat, Master. Nang marinig ito ni Liuroxu, halos masuka na siya sa galit. Bilang leader ng 4 na bodyguard, wala na siyang hiya. Inutusan siyang manguna sa pagbugbog sa iyo. Pero ngayon, parang asong tumatawag sa iyo ng master. Sige na. Tulungan mo ang mga junior mo. Tinapik mo ang balikat ni Hutimi. Masunuring tinulungan ni Hutimi ang kanyang mga kasama. Nang tulungan niya si Ximentriju. Sumigaw si Ximentriju, "Huwag mo akong hawakan." Nahihiya siya. At pakiramdam niya ay binigo niya si Liuroxu. Malamig na tiningnan ni Second Miss si Ximentriju. Pagkasabi niyon, biglang nagbago ang mukha ni Ximentriju. Nakangiting sinabi, hindi na. Muje, kaya ko na to. Kaya ko na. Anong tinawag mo sa akin? Tanong mo. Pagkasabi niyon, ngumiti si Ximentriju. Master. Tinawag ka ng kuya ko na master. Kaya tatawagin din kitang master. Masakit talaga ang tama ko kanina. Master. Si Zheng Yilan at Song Jinsu ay magalang ding tumawag. Kapag natuto kami ng martial arts mula sa iyo, siguradong mabilis kaming uunlad. Nang makita ito, natulala si Liuroxu. Ang kanyang 4 na bodyguard ay nakapaligid sa iyo, nag-aalala. Nag-aalok ng sigarilyo. At lahat ay naging sip-sip. Congratulations, host, mission accomplished. Gusto mo na bang mag-draw ng premyo ngayon? Draw. Unang beses mong mag-draw, medyo excited ka. Pagkatapos ng 2 minuto, may magsusunog sa 3 palapag. At magkakaroon ng malaking sunog. Pite. Naisip mong hindi dapat magtagal dito. Tumingin ka kay Liuroxu. Instructor Liu. Magkakaroon ng sunog sa ibaba pagkatapos ng 2 minuto. Umalis na tayo ngayon. Pero hindi naniwala si Liuroxu. Sa training ground, hindi ka naging masunurin. Kanina, nilapastangan mo na naman ako. Ngayon, kailangan mong mag-sorry. Habang nagsasalita, hinawakan na niya ang braso mo. Nang makita mo ito, umiling ka. Kinuha ang cellphone mo at tinawagan si Xiifu. Sinabihan siyang bumaba agad gamit ang hagdanan. Kakausap mo palang kay Xiifu. May narinig kang sumisigaw sa labas, may sunog sa 3 palapag. Takbo. Narinig ito ni Liuroxu at lahat sila ay tumingin sa bintana. Malakas ang apoy. Makapalang usok. Napakadelikado ng sitwasyon. Pagkatapos, gulat na tumingin sa iyo si Liuroxu. At unang tumakbo papunta sa pinto. Sumunod kayo sa akin.
Narinig ito ni na Mei Lan Zhu. Pero nakatayo lang sila at nakatingin sa iyo. Lumapit ka sa bintana sa likod. At pinagmasdan ang sunog sa labas. Hindi niyo ba narinig ang sinabi ko? Tumakbo si Liu Roxu sa pinto. At sumigaw sa apat. Nakatayo pa rin ang apat. At nakatingin kay Liu Roxu. Sumigaw ulit siya, Muje, sumunod ka rin sa akin. Gamitin natin ang emergency exit. Bilis! Umiling ka. Instructor Liu. Hindi ka nakinig sa sinabi ko kanina. Ngayon, huli na. Mas delikado sa labas. Ano nang alam mo, Di? Tinitigan ka ni Liu Roxu. Sinipa ang pinto at sa susunod na iglap. Isang malaking bola ng apoy na may kasamang makapal na usok. Ang pumasok sa hall. Atras. Agad na tinakpan ni Liu Roxu ang kanyang ilong at bibig at mabilis na umatras. Instructor Liu, naniniwala ka na ba? Tanong mo. Pagkasabi niyon, napangiti si Liu Roxu. Hindi lang magaling ang kung fu mo. Magaling ka rin sa paghusga. Sino ka ba talaga? At sa loob lang ng ilang segundo. Napuno na ng usok ang hall. Lahat ay hindi na makahinga. Tumalon tayo sa bintana sa likod. Sixemen Triju ay tumakbo sa isang bintana sa likod na hindi pag-aanong mausok. At pagtingin sa ibaba, natulala siya. Ikaapat na palapag ito. Kapag tumalon, magiging pancake ka. Pero kung hindi tatalon, tiyak na mamamatay sa suffocation sa loob. Master, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Nag-aalalang tanong ni Hutime. Tinuro mo si Liu Roxu. Hayaan nating si Instructor Liu ang magpasya. Tumingin si Liu Roxu sa labas ng bintana. At biglang namutla ang kanyang mukha. Kung tatalon, hindi ba't mamamatay din? Pagkatapos, lumingon siya sa iyo. Muje, ano sa tingin mo? Tinuro mo ang mga puno sa ibaba. May mga puno sa ibaba. Tumalon kayo sa puno. Sa tulong ng mga sanga, hindi masyadong malala ang bagsak ninyo. Tanong ni Liu Roxu. Ikaw? Pagkasabi niyon, umiti ka. Buhatin kita habang tumatalon. May kakayahan kang lumipad at umakyat sa pader. Kaya maliit na bagay lang ang taas na ito. Nang marinig ito, muntik nang himatayin si Liu Roxu. Sa bingit ng kamatayan, nagbibiro ka pa. Sa sandaling iyon, sumigaw si Hutime, second miss. Wala nang oras. Ako na ang bubuhat sa iyo. Agad na tumanggi si Liu Roxu. Kung dalawa kayong tatalon, mas mabigat. Mas delikado. Mauna ka nang tumalon. Ang apat na bodyguard ay sabay-sabay na lumuhod. Second miss, mauna na po kayo. Sinabi kong tumalon na kayo. Biglang nag-apoy ang mga mata ni Liu Roxu. Nakakatakot ang dating. Sa sandaling iyon, mahinahon kang nagsalita, Mei Lan Zhu. Mauna na kayong tumalon. Nang marinig ito, hindi na nagsalita ang apat. Nagitngit sila at sunod-sunod na tumalon. Nang makita ito, nadismayang umiling si Liu Roxu. Sa kritikal na sandaling ito, hindi na siya sinusunod ng kanyang mga pinagkakatiwalaang bodyguard. Kundi ikaw. Crack! Isang malakas na tunog ang narinig mula sa ibaba. Nakakakilabot pakinggan. Muje, tumalon ka na rin. Hinawakan ni Liu Roxu ang braso mo. At pinilit kang tumalon. Tumayo ka sa bintana, tiningnan ang ibaba. At hinawakan ang braso ni Liu Roxu. Itinaas siya sa bintana. At niyakap ang kanyang maliit na baywang. Nagulat si Liu Roxu. Anong ginagawa mo? Umiti ka. Niyakap mo siya ng mahigpit. Hindi ba't sinabi ko na? Isasama kitang magpasikat at lumipad. Nagmamadaling tinulak ka ni Liu Roxu. Anong pinagsasabi mo? Tumalon ka na, bilis. Bigla mong nilakasan ang iyong hawak. At marahang tumalon. Parang isang tutubi na lumilipad. Sumigaw sa takot si Liu Roxu. At hindi sinasadyang ipinikit ang kanyang mga mata at niyakap ang balikat mo. Sa sandaling ito ng buhay at kamatayan. Hindi na siya ang matapang na instructor. Kundi isang maliit na babae na nangangailangan ng proteksyon. Tapos na, tapos na. Tapos na ang lahat. Kahit mamatay, ayos lang. Pero ang hindi niya matanggap ay ang mamatay kasama ka. Pero pagkatapos ng ilang segundo,
Hindi niya naramdaman ang pagbagsak. Kundi pakiramdam niya ay lumilipad siya sa ere. Nagdududa niyang iminulat ang kanyang mga mata. At napanganga. Buhat-buhat mo siya at lumilipad sa ere. Sa ibabaw ng mayabong na puno. Patungo sa pulang banner na nakasabit sa kabilang hotel. Nag-shooting ba tayo ng pelikula? Nakatitig siya sa gilid ng iyong mukha. Sa sandaling ito, naramdaman niyang medyo gwapo ka pala. At ikaw ay nakangiti pa ring nakatingin sa kanya. Instructor Liu. Sinabi kong aalagaan kita, naniniwala ka na ba ngayon? Nang marinig ito, namula at yumuko si Liu Roxu. Hindi niya alam kung bakit siya nahihiya. Pero sa sandaling ito, sa bisig mo, nahihiya siya. Iniunat mo ang iyong kamay at hinawakan ang banner. At parang nagduduyan, marahan kayong lumapag sa lupa. Gulat pa rin si Liu Roxu. At matagal kang tiningnan na parang hindi ka kilala. Biglang may narinig siyang sigaw ng sakit. Lumingon siya, at ang 4 na bodyguard ay nakahandu sa isalupa, sumisigaw sa sakit. Tumingala siya. At ang apoy sa 3 at 4 na palapag ay nagliliyab. Lihim siyang nagpasalamat. At muling napatingin sa iyo ng may pagtataka. Tao ka ba o Diyos? Bagong misyon. Misyon 1, sa loob ng 1 minuto. Sabihin kay Liu Roxu na mahal kita. Misyon 2, sa loob ng 1 linggo. Sabihin ni Liu Roxu sa iyo na mahal kita. Pika, buwisit na system, wala ka na bang katapusan? Gusto ko naman itong si Instructor Liu. Pero masyado pang maaga para sabihing mahal kita. Paalala, kapag nabigo ang misyon. Iihin ng dugo ang host hanggang mamatay. Tia, iihiyan ko ang nanay mo. Gusto mong sipain ang system sa galit. Masyadong masama ang system na ito. Pero lumilipas ang oras. Wala kang magawa. Kundi hawakan ang baba ni Liu Roxu. Tinitigan ang kanyang magandang mukha. At buong damdaming sinabi, ate, mahal kita. Pagkasabi niyon, natulala si Liu Roxu. Kaliligtas mo lang sa kanya. At bigla kang nagsabi ng ganito. Nagulat siya at hindi alam ang gagawin. Congratulations, host, mission accomplished. Gantimpala, banal na manggagamot. Sa susunod na segundo, ang mga kaalaman mula sa Huang Dinijing, Shanghan sa Binglun at iba pang medikal na libro, ay biglang pumasok sa iyong isipan. Nahilo ka. At lihim na natuwa. Wow! Naging banal na manggagamot na ako. Muje, huwag ka nang magsalita ng ganyan sa susunod. Kapag nalaman ng ate ko, patay ka. Tinulak ka ni Liu Roxu. Tinakpan ang namumulang mukha at tumakbo palayo. Ang gagong to, hindi sumusunod sa script. Hindi man lang ako binigyan ng pagkakataong maghanda. Unang beses mong makita si Liu Roxu na ganito nahihiya. Mukhang hindi naman siya galit. Hindi mo mapigilang umiti. At masaya ang iyong puso. Muje! Muje! Sa sandaling iyon, humihingal na tumakbo si Ifu. Nang makitang ligtas ka, niyakap ka niya. Tinako mo ako. Akala ko. Masusunog kayo ni Instructor Liu sa loob. Ate Bu, ayos lang ako. Sige na, huwag ka nang umiyak. Pinunasan ni Ifu ang kanyang luha. Nang masigurong ayos ka na, tumigil na siya sa pag-iyak. Adik, huwag mo sanang isiping pinapangaralan kita. Pero huwag ka nang gumawa ng kung ano-ano kay Instructor Liu. Tingnan mo, hinawakan mo lang ang mukha niya. At ang dami nang nangyari. Pagkasabi niyon, natawa ka. Nang makita ito, sumimangot si Ifu. Anong tinatawa-tawa mo? Ate Fu, sinabi ko kay Instructor Liu na mahal ko siya. At hindi siya tumanggi. Nang marinig ito, natakot si Ifu. Muje, ano nang nakain mo? Hindi natin pwedeng sabihin iyan. Kapag nalaman ng ate niya, hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Pagkatapos, umiyak siya. Baliw ka na ba? Kapag nalaman ng ate niya, anong gagawin natin? Naantig ka. Yumuko at niyakap ang kanyang balikat. 8 Few. Hindi ganoon kalala. Kaya kong harapin ang ate ni Liu Roxu. Pero ang ate niya, isang tingin lang, nakakamatay na. Kapag nalaman niyang may nanakit sa kapatid niya, baka magkaroon ng madugong labanan. Tinulak ka ni Ifu.
Bumalik ka muna sa dormitoryo. Samahan mo si Instructor Liu. Alamin mo ang sitwasyon. Tandaan mo, huwag kang lalabas mag-isa. Samantala, sa isang marangyang opisina sa Liu Security Building, nakaupo ang isang 30 anyos na malamig at eleganteng babae. Hawak niya ang kanyang cellphone. At ang screensaver ay si Instructor Liu Roxu. 8 lalaking nakaitim ang magalang na nakatayo sa harap niya. Miss, ngayon ang pamilya Long, Xu at Cheng ay nag-aagawan sa teritoryo sa Longhu Development Zone. Ayon sa mapagkakatiwalaang impormasyon, naglalaban na ang pamilya Long at Xu. At nagpadala na ng asasin ang pamilya Long. Mahinahong sinabi ng babae, hayaan niyo silang magpatayan. Tayo ang makikinabang. Muling nagsalita ang leader na kalbo, Miss. Ang target ng asasin na pinadala nila ay kayo. Pagkasabi niyon, nanlisik ang mga mata ng babae. Nag-isip sandali. At mahinahong sinabi, paano nila nagawang kalabanin ako, si Liu Yuechi. Sige, hayaan niyo silang kumilos. Dahan-dahang tumayo si Liu Yuechi. At pagod na tumingin sa labas ng bintana. Pagod na ako. Umalis na kayo. Miss, may isa pa po akong sasabihin. Lumapit ang kalbong lalaki. Ang second miss. Sa military training sa Mood University, may isang lalaking estudyante na nanakit sa kanya. Pagkasabi niyon, si Liu Yuechi ay nagpakawala ng nakamamatay na tingin. May ganyang bagay? Sino ang may ganyang kalakas na loob? Ang pangalan ng estudyante ay Muje. Galing sa isang malayong lungsod. Walang background ang pamilya. Wala kaming nahanap na anumang kahanga-hangang kakayahan niya. Pero sa harap ng lahat, hinawakan niya ang mukha ng second miss. At sinabing love at first sight siya. Habang nagsasalita siya, nagsikip ang mga kamao niya at ng mga kasama niya. At tumunog. Mukhang isang sutil lang pala. Iwinagayway ni Liu Yuechi ang kanyang palda. Qiao Guangming, gawin mong hindi na siya magpakita sa kapatid ko. Pagkasabi niyon, tumalikod si Qiao Guangming at umalis. Sa kabilang dako, bumalik ka sa dormitoryo at maghahanda sanang maligo. Pinigilan ka ng iyong mga kasama sa kwarto at nag-alala. Muje, narinig naming mai-expel ka na. Ano ng plano mo? Mahinahon kang umiti. Walang malaking bagay. Hindi mo alintana kung ma-expel ka o hindi. Ngayon, mayroon ka ng walang kapantay na kung few. At banal na manggagamot. Kailangan mo pa bang mag-alala sa isang diploma sa kolehiyo? Bukod pa riyan, iniligtas mo si Liu Roxu. Papatalsikin ka pa ba niya? Habang nag-uusap, tumunog ang iyong cellphone. Sinagot mo ang tawag. At narinig ang malamig na boses ni Liu Roxu. Muje, nakausap ko na ang mga nakatataas. Hindi ka na nila i-expel. Iniligtas mo ako. Kaya kalimutan na natin ang nakaraan. Pero kung gagawa ka ulit ng kalokohan, hindi kita patatawarin. Pagkasabi niyon, ibinaba niya ang telepono. Muje, ang galing mo. Siguradong in love na sayo ang Diyos ang instructor. Ayaw kanyang paalisin. Nakahinga ng maluwag ang 3 mong kasama sa kwarto. At masayang tumawa. Muje, bukas sa military training. Kaya mo bang hawakan ulit ang mukha ni Instructor Liu? Dapat halikan mo na siya. Para umusad. Hindi ba, pang-aasar ng 3? Tingnan natin bukas. Hindi mo rin alam kung ano ang mangyayari bukas. Pero hindi mo nakalimutan ang mahalagang misyon na. Sabihin ni Liu Roxu na, mahal kita. Pagkatapos maligo, natulog ka na kasama ang mga kasama mo. Sa kalagitnaan ng gabi, may narinig kang mga yapak sa labas. Bumangon ka at lumabas para tingnan. May ilaw sa pasilyo. At sa ilalim ng ilaw ay may isang taong nakaitim. Nakasuot ng hood at itim na maskara. Tanging ang matalas na mga mata lang ang nakikita. Na naglalabas ng nakamamatay na aura. Habang papalapit ang taong nakaitim. Mahinahon mong sinabi, kapatid, huwag kang kabahan. Mag-usap tayo ng mahinahon. Hindi magpapadala ng tao si Liu Roxu. Baka ang ate niya ang nagpadala. Nang makita ito, umisi ang taong nakaitim.
Akala niya, ang estudyanteng humawak sa mukha ni Liu Ruxu ay napakagaling. Pero ang binatang nasa harap niya ay nakakadismaya. Bata, sumama ka sa akin. Nang marinig ito, malamig mong sinabi. Paano kung ayaw ko? Pagkasabi niyon, mabilis na sumugod ang taong nakaitim. At sinuntok ka sa dibdib. Ang kamao ko ang magsasabi sa iyo kung paano. Pero nanatili kang nakatayo. At nang dumating ang suntok, hinawakan mo ito. Crack! Isang tunog ng nabaling buto ang narinig. Naramdaman ng taong nakaitim ang matinding sakit sa kamay. Nagngit-ngit siya. At mabilis na binawi ang kamao. Tumingin siya. At ang kanang kamay niya ay durog na. At walang lakas na nakabitin. Gaano kalakas ang kailangan para magawa iyon? Nalaman niyang hindi niya kalaban ang nasa harap niya. Sino ba ang taong ito? Ang galing ng kung fu niya. Kapatid, huwag kang kabahan. Paulit-ulit kong sinasabi. Mag-usap tayo ng mahinahon. Dahan-dahan kang lumapit sa kanya. Sabihin mo sa akin, sino ang nagpadala sa iyo? Mamatay ka. Biglang naglabas ng isang maliit na patalim ang taong nakaitim. At sinaksak ka sa lalamunan. Gusto mo akong patayin? Iniwasan mo ang saksak. At inilagay ang iyong palad sa kanyang dibdib. Marahan na parang hinahaplos. Pero may narinig na tunog mula sa katawan ng taong nakaitim. At ang buong katawan niya ay tumalsik ng 3 metro. Sumuka ng dugo. At malakas na bumagsak sa sahig. Tumingin sa sarili ang taong nakaitim. At sa kanyang damit sa dibdib. May 5 malinaw na marka ng daliri. Na parang sinunog. At naglalabas pa ng uso. Hindi siya nagtagal. At may takot na tumingin sa iyo. Bumangon at tumakbo papunta sa hagdanan. Pero ilang hakbang pa lang, bigla siyang huminto. Nakita kanyang nakatayo na sa hagdanan. Akala mo ba, ang dormitoryo ng unibersidad ay basta-basta mo lang mapapasok? At maaalis? Nang makita ito, nanginig ang taong nakaitim. At nanlambot ang kanyang mga binti. Nagngit-ngit siya. At tumakbo sa hagdanan at tumalon. Ikatlong palapag ito. Kapag nahulog sa unang palapag, tiyak na mamamatay. Pero wala siyang ibang pagpipilian. Hindi niya pwedeng ibunyag ang sikreto ng kanyang amo. Pero bigla niyang naramdaman na may matatag na sumalo sa kanya. Iminulat niya ang kanyang mga mata. At hindi niya alam kung kailan ka nakarating sa unang palapag. At ligtas siyang sinalo ng iyong mga kamay. Sa isang iglap, naramdaman ng taong nakaitim na hindi tao ang kaharap niya, kundi isang Diyos. Alam mo ba kung bakit kita iniligtas? Tanong mo nang ibaba mo siya. Nang marinig ito, mabilis na umiling ang taong nakaitim. Dahil ito ay isang dormitoryo ng unibersidad. Wala kang karapatang mamatay dito. Pagkasabi niyon, nagdilim ang paningin ng taong nakaitim. At halos masiraan na ng bait. Bilang pinagkakatiwala ang bodyguard ni Liu Yueqi. Wala man lang siyang karapatang mamatay dito. Umalis ka na. Pagbalik mo, pakikumusta mo ako sa amo mo. Tumalikod ka at elegante na umakyat sa hagdanan. Sa sandaling iyon, sa Liu Security Building, si Liu Ruxu ay nakahiga sa kama, hindi makatulog. Ang mga nangyari sa araw na iyon ay malalim na nakatatak sa kanyang isipan. Puno ng ikaw ang kanyang isipan. Si Liu Yueqi na nakasuot ng pajama ay dahan-dahang pumasok. Ruxu, bakit hindi ka pa natutulog? Tamad na umupo si Liu Ruxu. 8. Bakit hindi ka pa natutulog? Hindi ka makatulog, paano ako makakatulog? Iniunat ni Liu Yueqi ang kanyang kamay. At hinaplos ang buhok ng kanyang kapatid. Natakot ka ba sa sunog kanina? Bakit naman ang iniisip ni Liu Ruxu ay tao? Hindi sunog. Kung gayon, bakit hindi ka makatulog? Nakahanap ka na ba ng gusto mo? Tanong ni Liu Yueqi. Wala, umiling si Liu Ruxu. Nang makita ito, kinurot ni Liu Yueqi ang ilong ni Liu Ruxu. Naglilihim ka pa sa ate mo, ha? Alam ko ang lahat. May gusto ka ba sa isang lalaking nagngangalang Muje? Nang marinig ito, biglang umupo si Liu Ruxu. Sino nang may gusto sa kanya? Tagahilaga siya. At gusto ko ng taga-timog. Medyo maitim siya. At magaspang ang ugali, hindi maaasahan.
Nang marinig ito, malamig na sinabi ni Liu Yueqi. Kung ganyan, panatag na ako. Nagpadala na ako ng tao para ayusin siya. Pagkasabi niyon, natakot si Liu Roxu. At mabilis na hinawakan ang kamay ng kanyang ate. Huwag, ate. Estudyante lang si Muje. Normal lang na magkamali. Huwag mo siyang saktan. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Liu Yueqi. Bakit? Gusto mo ba talaga siya? Matigas na umiling si Liu Roxu. Impossible. Ayoko sa mga lalaking tagahilaga na tulad niya. Lalo na't masyado siyang bigla. Walang anumang pasakalye. Pagkasabi niyon, nanlisik ang mga mata ni Liu Yueqi. Kung ganyan, hindi na ako mag-aatubili. Sasabihin ko sa iyo. Nagpadala na ako ng tao. Ano? Nagulat si Liu Roxu. At nagmamadaling kinuha ang cellphone sa bulsa ni Liu Yueqi. Tawagan mo na ang mga tao mo. Huwag mo siyang saktan. Ang kanyang 4 na bodyguard ay maliit na bagay lang kumpara sa mga bodyguard ng ate niya. Nang makita ito, hinawakan ni Liu Yueqi ang kamay ni Liu Roxu. At seryosong nagtanong, Roxu, huling tanong ko na to. Gusto mo ba talaga siya? Nag-aalalang sinabi ni Liu Roxu. Tawagan mo na ang mga tao mo. Huwag mo siyang saktan. Pakiusap, ate. Sige, tatanungin ko kung nasaan na siya. Kinuha ni Liu Yueqi ang cellphone at tumawag. Nasaan ka na? Paos ang boses sa kabilang linya. At may halong sakit. Miss, kakarating ko lang. Magpapalit na sana ako ng damit. Pumunta ka agad sa pinto ng kwarto ko at mag-report. Ibinaba ni Liu Yueqi ang telepono. At napabuntong hininga. Kapatid, pasensya na, pero mukhang malala na ang sitwasyon ng estudyante mo. Nagmamadaling nagsapato si Liu Roxu. At tumakbo palabas ng kwarto. Sabik na naghihintay ng balita tungkol sa iyo. Wala pang 5 minuto. Isang taong nakaitim ang paika-ikang lumapit. Isang kamay ay nakahawak sa pader. At nanginginig ang mga binti. Nagulat ang magkapatid. Kiao Guangming, bakit ka nasugatan? Miss, lumapit si Kiao Guangming. At nahihiyang yumuko. Ang kanyang kanang kamay na may benda ay nanginginig. Kiao Guangming, anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Sigaw ni Liu Yueqi. Miss, pinuntahan ko si Muje. Pero hindi ko siya kalaban. Dinurog niya ang kanang kamay ko. At isang palad lang, tinapon niya ako. Ibinukas ni Kiao Guangming ang kanyang damit. Para ipakita kay Liu Yueqi ang sugat sa kanyang dibdib. Nagulat ang magkapatid. Sa dibdib ni Kiao Guangming, may isang napakalinaw na pulang marka ng palad. Impossible. Hindi naniniwala si Liu Yueqi na ganoon kakagaling. Kilala niya ang lahat ng magagaling na eksperto sa mudu. At imposibleng magkaroon ng ganoon kalakas na panloob na lakas ang isang first-year student. Si Liu Roxu naman ay kumunot ang noo. Naalala niya ang eksena kung saan binuhat mo siya at lumipad palabas ng bintana. Hindi kaya isa ka talagang nakatagong eksperto? Miss, umiiyak na sinabi ni Kiao Guangming. Nakita ko mismo ang nangyari. Personal kong naranasan. Hindi pa rin naniniwala si Liu Yueqi. Mali ang nakita mo. May nakatagong eksperto sa tabi niya. Magpadala ka ng tao para imbestigahan. Hirap na bumangon si Kiao Guangming. At ilang hakbang pa lang, huminto siya. Nga pala, miss. May isang pang sinabi si Muje. Pinapikumusta niya po kayo. Pagkasabi niyon, nanlisik ang mga mata ni Liu Yueqi. Napakayabang. Kailangan kong makilala ang mayabang na taong ito. Hindi ba't nagkasunog sa hotel? Noong panahong iyon, binuhat ako ni Muje at lumipad palabas ng bintana. At ligtas kaming nakalapag. Naalala ni Liu Roxu ang mga pangyayari. Sa sandaling iyon, nagduda na ako kung marunong ba siyang lumipad. Nang marinig ito, umisi si Liu Yueqi. Impossible. Isang 18 o 19 anyos na first-year student. Imposibleng maging ganoon kagaling. May misteryosong eksperto sa tabi niya. Bigla may naisip siya. Hinawakan ang balikat ni Liu Roxu. Roxu, bukas. Pagkatapos ng military training, imbitahin mo siyang pumunta dito. Gusto ko siyang makita.
Kinabukasan, habang papunta ka sa training ground, maraming kaklase ang bumati sa iyo. Mula nang hawakan mo ang mukha ni Liu Ruxuy kahapon. Naging alamat ka na sa eskwelahan. Nakapamulsa kang naglalakad. At mumingiti lang sa lahat. Si Liu Ruxuy ay palihim. Na pinapanood kang magyabang. Mumisi siya. Maghintay ka, gago. Kapag dinala kita sa bahay, tingnan natin kung anong gagawin sa iyo ng ate ko. Magandang araw, Instructor Liu. Lumapit ka kay Liu Ruxuy. At sinadyang tingnan ang kanyang mukha. At napansin mong mas makinis at mas maganda ito. Mayroon kang pagnanasang hawakan ito ulit. Nainis si Liu Ruxuy sa pagtingin mo. Bumalik ka sa pila. Nagsimula na ang panibagong araw ng military training. Pagdating ng 1:00 ng umaga, lalong uminit ang panahon. Biglang may isang babaeng nahimatay. Si Rong Yimin, ang ganda ng klase, nahimatay. Nanginginig ang katawan niya. Nang makita ito ni Liu Ruxuy, agad siyang lumapit. At kasama ang dalawang babae, dinala si Rong Yimin sa lilim. Pinainom nila siya ng tubig at pinisil ang ilong. Pero hindi pa rin siya gumagalaw. Natakot si Liu Ruxuy. At tumawag ng ambulansya. Nagtipon ang mga kaklase. At nag-aalalang naghintay. Lumapit ka para tingnan ang sitwasyon. Bagong misyon. Tumugtog agad ng isang kanta na Magandang Araw gamit ang harmonika. Ngayon, ang kaklase ko ay walang malay. Pinapatugtog mo ako ng Magandang Araw. Buwisit na system, hindi ka sumusunod sa script. Host, isagawa agad ang misyon. Kundi atake sa puso hanggang mamatay. Countdown, 1-0, 8. Nanigas ka at kinuha ang harmonika sa iyong bulsa. Inilagay mo ito sa iyong bibig at nagsimulang tumugtog. Ngayon ay isang magandang araw. Lahat ng ninanais ay matutupad. Ngayon ay isang magandang araw. Binuksan natin ang pinto at sinalubong ang tagsibol. Nang marinig ito ni Liu Ruxuy at ng mga kaklase, napatingin sila sa iyo. Nakita ka nilang nakapikit at tumutugtog ng harmonika. At ang tinutugtog pa ay Magandang Araw. Sinipa ka ni Liu Ruxuy. Bilang instructor, ayaw niyang manakit. Pero ang gagong ito ay sobra na. Lahat ay nag-aalala para kay Rong Yimin. At ikaw naman. Nagsasaya pa at tumutugtog ng Magandang Araw. Masamang tumingin sa iyo ang mga kaklase. At gustong-gusto kang bugbugin. Dahan-dahan kang bumangon. At muling tumugtog ng harmonika. Ayoko ring tumugtog. Pero kung hindi, ako ang mamamatay. Sa sandaling iyon, dumating ang ambulansya. Bumaba ang isang doktor at 2 nurse. At agad na nagsagawa ng first aid. Pagkatapos ng 5 minuto, wala pa ring reaksyon si Rong Yimin. Sa sandaling iyon, may mga kaklaseng umiyak na. Kung may isang babaeng mamatay sa init sa tabi nila, magkakaroon sila ng habang buhay na trauma. Lalo na si Liu Ruxuy. Habang buhay siyang makokonsensya. Wala nang pag-asa. Sabihan ninyo ang pamunuan ng eskwelahan na tawagan ang punerarya. Sumuko ang doktor at tumayo. Doktor, pakiusap, iligtas ninyo pa siya. Naluha si Liu Ruxuy at hinawakan ang kamay ng doktor. Napangiti ang doktor. At umiling. Wala nang tibok ng puso. Wala na ring hininga. Harapin ninyo ang katotohanan. Pagkasabi niyon, tumalikod siya at umalis. Congratulations, host, mission accomplished. Gantimpala, isang set ng silver needles. Hawak mo ang mga silver needles at walang pag-aalinlangang pumasok sa gitna ng mga tao. Tumabi kayo, titingnan ko. Itinaas ni Liu Ruxuy ang kanyang kamay. At binigyan ka ng isang malakas na sampal. Nangingilid ang luha, masama siyang tumingin sa iyo. Mirje, patay na ang tao. Ano pa ang titingnan mo? Isa kang gago. Umalis ka. Masama ring tumingin sa iyo ang mga kaklase. Ang 3 mong kasama sa kwarto ay sunod-sunod na sinuntok ang iyong balikat at likod. Mirje, umalis ka. Hindi namin akalain na ganyan kang tao. Ngunit, nanatili kang kalmado at tumingin kay Liu Ruxuy. Instructor Liu, kung maililigtas ko si Rong Yimin, ano nang gagawin mo?
Pagkasabi mo niyan, sinabi ni Liuroxu. Kahit anong ipagawa mo, gagawin ko. Gusto kong sabihin mo sa akin na mahal mo ako. Direkta mong sinabi ang iyong kondisyon. Hindi rin nag-atubili si Liuroxu. Basta't mailigtas mo siya. Kahit 100 beses ko pang sabihing mahal kita, gagawin ko. Huwag ka nang magyabang. Hindi namin narinig na marunong ka palang manggamot. Lahat ng kaklase ay masamang tumingin sa iyo. Ngunit hindi mo sila pinansin. Inilabas mo ang silver needles. At isang malakas na liwanag ang lumabas. Ginuhit mo ang silver needles at isa-isang ginamit sa mga acupuncture points. Ang mga kaklase ay nakapaligid. At lahat ay nakangising nanonood sa iyong pagpapanggap. Pagkatapos mong sumuko, saka kanila sisingilin. Napansin nilang ang bawat silver needle ay umuugong. At lalo silang hindi naniwala. Pagkatapos ng 3 minuto, tinanggal mo ang mga silver needles. At sinimulan ang mouth-to-mouth resuscitation kay Rong Yimin. Nang makita ito ng mga kaklase, lalo silang nagalit. Lalo na ang mga lalaki. Gusto kanilang hawakan at bugbugin. Ngayong patay na ang campus beauty, gusto mo pa siyang pagsamantalahan? Sobra ka na. Si Liuroxu ay nakakuyom din ang mga kamao. Handang parusahan ka anumang oras. Patuloy ka pa rin sa pag-spur. Nang umabot ka sa 9 na paghinga, gumalaw ang kamay ni Rong Yimin. Nang umabot ka sa 18 paghinga, dahan-dahang iminulat ni Rong Yimin ang kanyang mga mata. Gising na siya. Gising na si Rong Yimin. Haha, buhay na ulit siya. Lahat ng kaklase ay naluha sa tuwa. At nagsigawan. Tumakbo si Liuroxu at niyakap si Rong Yimin. Umiiyak sa tuwa. Yimin, ayos ka lang ba? Tinako mo kami. Muje, ang galing-galing mo. Ngayon ko lang nalaman na marunong ka palang manggamot. Isa ka palang henyong doktor. Kanina, pasensya na ha. Nagkamali ako sa'yo. Pormal akong humihingi ng tawad. Isang grupo ng mga estudyante ang pumaligid sa iyo. Ang iba'y pumupuri. Ang iba'y humihingi ng tawad. Ngunit, umiti ka lang. Tiningnan si Liuroxu. At tumalikod para umalis. Muje, saan ka pupunta? Tanong ni Liuroxu. Hindi ka huminto. At nagpatuloy sa paglalakad. Umupo ka sa lilim ng puno para magpahinga. Sa acupuncture at silphy. Nakaramdam ka ng kaunting pagod. Mahapdi pa rin ang pisngi mo. Masakit talaga ang sampal kanina. Muje, kanina, pasensya na ha. Lumapit si Liuroxu at umupo sa tabi mo. Tumingin sa iyo ng may buong pagsisisi. Masakit siguro, no? Pagkatapos, naglabas siya ng isang wet wipe. At marahang pinunasan ang iyong mukha. Nang makita mo ito, kunwari kang nagulat. At hinawakan ang kanyang maliit na kamay. Hinihipo mo ang mukha ko. Pinupunasan ko lang ang pawis mo. Maingat na sinabi ni Liuroxu. Dumampi ang daliri mo sa pisngi ko. Ang pagdampi ng daliri ay paghipo na. Sinubukan ni Liuroxu na bawiin ang kanyang kamay. Pero hindi niya magawa. Kaya hinayaan ka na lang niyang hawakan ito. Kung dati, hindi niya hahayaang hawakan ng isang lalaki ang kanyang kamay. Kuya Wuj, para maipakita ang aking pasasalamat. Pagkatapos ng klase mamayang hapon, iniimbitahan kitang kumain sa tinitirhan ko. Okay lang ba? Natakot si Liuroxu na tumanggi ka. At parang isang nahihiyang bulaklak. Dahan-dahang yumuko. Nang marinig mo ito, inilabas mo ang iyong cellphone. Kung ganoon, idagdag mo na lang muna ako sa WeChat. Nang makita ito, naintindihan ni Liuroxu ang laro. At agad na inilabas ang kanyang cellphone para idagdag ka. Sa loob ng 2 taon bilang military training instructor. Ito ang unang beses na nagdagdag siya ng isang lalaki bilang kaibigan. Kuya, ibig sabihin ba niyan pumapayag ka na? Huwag muna nating pag-usapan yan. Yung ipinangako mo kanina, dapat mo nang tuparin ngayon. Tiningnan mo si Liuroxu na may mapang-asar na ngiti. Hinihintay mo si Liuroxu hanggang ngayon. Dahil gusto mong marinig ang mga salitang iyon. Nang marinig ito, namula ng husto si Liuroxu. Kinagat ang labi at yumuko. Sa sandaling iyon, namula ng husto si Liuroxu.
Yumuko siya at sasabihing di mahal kita. Pero ang relasyon nilang dalawa